Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. Okay, so tignan natin. Kanina ba tong love reading? Okay, kanina po itong love reading spirit guide. Okay, ito pala muna guys yung gamitin natin. No? Tignan muna natin kung ano yung estado, ano yung sitwasyon, okay? Kanina po itong love reading. Meron tayong this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So, yan. Ibig sabihin, yung mga nasagap nating reading dito, o yung mga naririnig natin dito, yung mga nasagap nating energy dito, someone na kilala mo na, no? Kilala mo na tong taong nakikita natin dito. Kumbaga, hindi siya yung parang, hindi mo pa nakikita, pwedeng new person, pero kilala mo. Pwedeng sa circle of friends, or pwedeng katrabaho, pwedeng someone na hindi nyo na guys in-expect. So, kung single ka pa rin hanggang ngayon, tapos, parang, parang naiinip ka, na magkaroon ng someone. So, kilala mo na eh, pwedeng schoolmate mo pala, no? Hindi lang talaga kayo pinagtagpo noon, kasi masyado pa kayong bata noon. Okay, pwedeng schoolmate mo na elementary, high school, or college. Okay, hindi lang kayo guys nagkaroon ng interaction that time kasi nga wala yung interest nyo dun sa isa't isa. So, ito kasi guys, once na makita nyo na sa tamang panahon, dun nyo lang mararamdaman yung love dito sa tao to. Okay, tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong unrequited love. Unrequited love. There's no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, yun sinasabi guys. Kagaya na sabi ko kanina, pwedeng wala pa talagang feelings, no? Nung nakita mo tong taong to, wala kang nararamdamang kahit na anong emosyon. Or sabi natin guys, love. Hindi mo maramdaman sa taong yon kasi parang ordinaryong kakilala lang. Ordinaryong tao lang siya sa buhay nyo. Okay, yun po yung malinaw na nakikita ko dito. And hindi ka totally attracted, no, sa taong to. Hindi ka na-attract sa kanya. And I think ganun din siya. Pwedeng inaasar lang din kayo sa isa't isa. Parang inaasar ka din siguro nito. Binubuli ka. Pwedeng nung schoolmate mo siya or nung kakilala mo siya noon, nung mga kabataan niyo, pwedeng kababata mo, parang lagi kang inaasar nitong taong to. Okay, kaya parang ikaw medyo naiirita ka kasi hindi ka naman attached pa, no, sa taong yan. So, tingnan natin. Meron tayong finances and career. So, yung pinapakita sa akin dito guys, ngayon, focus ka sa career mo. And ganun din tong person na to. So, lumalabas kasi yun sa trabaho. Pwedeng katrabaho mo pala siya dati. Or katrabaho mo ngayon. So, yung pinapakita sa akin dito guys, ngayon, ayan hindi ka masyadong open sa relasyon. Hindi ka pa totally ready. Ang pinaka-pinagtutuunan mo ng pansin ngayon is yung career mo. Parang ito yung mas importante. Parang kailangan mong magdoble kayod. Parang
sobra-sobra ka na sa pagtatrabaho, baka nag-overtime ka na masyado. So, pahinga rin guys na pag may time kasi baka naman na-overfatigue ka. Baka hindi ka aware na napapahirapan mo yung sarili mo, naaabuso mo yung sarili mo, no? So, titingnan natin ha, kasi ito, mas pinopokus mo or focus ng energy ng mga nasagap po rito is yung kanilang pamilya eh. Hindi naman para may mapatunayan sila sa sarili nila, kundi para makasurvive yung pamilya niya. Kasi itong taong to, kontento to sa buhay na meron siya. Hindi ko naman nakikita na parang naghahangad na yumaman ng sobra, parang sapat lang to. Tignan natin. Kanina tong love reading. Kanina ba tong love reading? Kanina ba tong love reading, spirit guide? Meron tayong honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Ayan. So guys, ito ha, magkakaroon kayo ng bonding nito. Ibig sabihin, pwedeng makikita mo siya sa isang celebration, sa isang event, or pwedeng sa birthday, sa kasal, basta something na makikita mo siya doon sa mga tao, sa sa lugar na parang matao, tapos may kasiyahan doon. Parang doon mo mamimit. I think soulmate mo tong taong to kasi nagkakaroon guys ng reconnection doon sa energy. Okay, and yung malinaw na pinapakita sa akin dito, pwedeng may naging karelasyon na to eh, or karelasyon siya ngayon. Kasi makikita mo eh, kaya hindi ka ganun totally interested or na-attract pa dyan sa taong yan. Kasi yung pinapakita sa akin guys, parang mas nakapokus ka dun sa parang sa mas importante, hindi ka naman kasi siya ganun ka-importante or kahalaga talaga sa inyo. So, ano ba importante? Yung career mo, yung family mo. Then, ito guys, kung meron siyang karelasyon, di nyo naman siya guys masyado napapansin, di ka naman kasi interesado. So, parang hinahayaan. Tapos guys, parang magkakaroon to ng connection. Tapos parang mawiwindang ka. Hello, paano ko napansin itong taong to? Parang ganon. Bakit bigla na lang to nagkaroon ng interest? No? Bakit bigla ka na lang kinausap? Ayan. Tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong pay attention to the red flag. The sign are cushioning you. Ayan. Okay, so titignan natin guys kung makikita mo nandito yung mga red flag. Ibig sabihin itong taong to guys, pwedeng kung nakikita mo siya, may karelasyon to pero hindi na sila guys okay, no? Sobrang toxic na nito and parang wala ka naman pakailam kasi hindi mo naman talaga siya guys na pagtutuunan ng pansin or kung ano naman ang ganap sa buhay na itong taong to. Pero kilala mo siya eh. Parang hindi pa kayo guys nagkakaroon ng talaga, ng parang pag-uusap na, gusto kita, crush kita, parang ganon. Pero itong someone na to guys, nandun siya ngayon sa toxic na relasyon. And I think once na mapansin ka nito, kasi ngayon black pa yung energy, meron pa siyang ibang karelasyon. Pero once na let go niya tong taong to, sa malinaw na pinapakita sa akin dito guys, ikaw yung i-go niya rito. Okay. So, parang mapapansin ka niya eh. Tignan natin. Kanina itong love reading. So, ko lang to guys. Meron tayong make the effort. Ayan, feeling ko puppy love mo to. Basta meron na daw siya guys, nagsimula na siya mag-effort sa inyo nung bata pa kayo. Parang may lambingan. O malapit sa inyo to guys, baka nasa circle lang, nasa family lang. Family friend, something like that. So, yung pinapakita sa akin dito guys, kasi parang
ayan, may malapit na kayong connection talaga. And dati pa man din is parang may mga biruan na dito. Baka tropa mo to, kaibigan mo. Ngayon guys, ganun pa rin. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So, parang napupunan mo naman siya. Ay, may itsura yung taong yun. Pero hindi ka natempe. Hindi ka na parang nadala sa pagiging maitsura niya. And lalo na guys, may karelasyon. Pero toxic nga kasi yung relasyon nila nito. Tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong let your friends help you. Ask for and accept support from others. So, yun yung pinapakita rito guys, is parang ano, eto ha, sa nakikita ko sa dito guys, ito yung mga last na nangyari sa inyo na hindi mo napupunay yung taong yan. Pero ito kasi, lumalabas na rito na parang nag-open ka na sa mga kaibigan mo or pwedeng in the near future, possible na i-open mo siya about ito sa taong to. So, alam nyo guys, malalaman mo talaga pag in love ka na sa person na yun. Pag nagbe-baby talk ka na. Pag lumiliit na yung boses mo. Naniniwala ba kayo dun guys? Pag medyo nagiging pino ka na, medyo nagiging mainhin ka na, hindi ka naman dating ganon. Pero parang nagiging mainhin na. So, yun yung nakikita ko dyan. And, kung makikita nyo, nandiyan yung mga kaibigan mo na pwede mag-advise sa inyo, tumulong sa inyo. Parang boto sila dito sa taon to. Tingnan natin. Meron tayong give your relationship a chance. Magkakaroon talaga ng ano to guys, pagkakataon na tong relasyon na to na parang ipaglaban. Okay? So, new person pero kilala mo na tong taong to ha. Yan yung pinapakita sa akin. And I think yung iba sa inyo since nakapokus ka nga sa career mo, parang hindi ka pa ready na i-open yung sarili mo sa bago. Hindi mo pa kayang i-open yung sarili mo sa relasyon na naman. Kasi, mas nakikita kita na, parang ang focus mo talaga, yung career mo talaga. Parang ito yung mahalaga ngayon sa inyo. Tignan pa natin. Meron tayong codependency, addiction, or affecting your romantic life. Ayan, may naghahabol sa inyo na ex. Okay, medyo dugtong-dugtong na to. May manggugulo, someone na nagbetray sa inyo. Itong taong to guys, masyado siyang nakadepende sa inyo or may paghahabol pa rin itong taong to. Yun po yung nakikita ko rito. Okay, pero I think, iisipin mo yung mga pangit na ginawa niya sa inyo, yung mga pangit na na-experience mo sa taong to, yung mga bagay na hindi magandang ginawa niya sa inyo. Yun po yung pinapakita sa akin dyan. Okay? Binitray ka na itong taong to. So, for my opinion, i-let go mo na. Kasi may tao namang magmamahal sa inyo. So, focus tayo sa new person, no? And ganun din yung nakikita ko sa energy mo eh. Parang mas, naging magaan yung buhay mo, mas naging maganda yung pasok ng pera, nang nilet go mo. Kasi pwedeng siya naman yung unang umalis. Siya naman yung nag-tempt na maghiwalay kayo, or nagsabi na maghiwalay na lang tayo, na hindi niya guys kinonsider kung gusto mo ba. Walang mutual eh. So, parang siguro iba sa inyo nanawa. Nanawa kayo na maghabol, mag-antay, manuyo. Tignan pa natin. Meron tayong very soon. So, yan. Kung hindi pa guys, nagpaparamdam sa inyo, expect mo na to, no? Once na makakatrack ka na ng bago, may magpaparamdam sa inyo. But soon. Okay, medyo medyo matagal pa yung nakikita ko dito. Pero magpaparamdam at magpaparamdam sa inyo tong taong to. Pwedeng next month or next year. Pwedeng matagal mong inantay to hanggang sa parang naka-move on ka na lang. Okay, nasanay ka na lang. Na-immune ka na lang, no? So, tignan natin energy. Ano pa yung gusto sabihin ni person? Ano pa yung sasabihin dito? Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading.
Meron tayong why can't you see my heart? So, ayan no. So, sinasabi sa akin dito guys, ito yung ex mo. Parang sinasabi niya dyan na ba't hindi mo siya nararamdaman, hindi mo daw ba na-appreciate yung mga effort niya sa inyo. Medyo mapanambat tong taon to. Okay, sumbat niya sa inyo yung mga ginawa niya, kahit mas malaki naman at mas marami naman yung nagawa mo. Pero ito na nga, may panunumbat dito. Okay, titingnan pa natin. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading, spirit guide. Meron tayong your love pushes me to be my best self. So, ayan. Alam niyo guys, itong ex nyo, parang siya ngayon nag-push sa inyo na mag-focus ka sa career mo, na ma-achieve mo lahat ng goal mo sa buhay. Kumbaga siya yung naging motivation mo. Kasi mga pinagagawa niya sa inyo guys na kagaguhan, kalokohan, paulit-ulit na betrayal. Sa halip na malugmok, sa halip na mag-emote-emote yan guys, mas nakita kita na ginawa, parang ginawa or ginamit mo siyang motivation para maabot mo yung mga pangarap mo. Okay? Ayun, ang dami mong challenge na pinagdaanan do sa past person na to. Pero nag-fade na yung energy na to eh. Ibig sabihin pa wala na at pa-move on ka na or posibleng naka-move on ka na at may bagong tao kang i-entertain. So sa tagal-tagal mong naging single at parang sa tagal mo nang nakikipagrelasyon sa maling tao, yung para sa'yo pala guys ay kilala mo na. Hindi lang kayo that time pinagtagpo. Okay, so tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong let's turn mistake into lesson. Ayan. So, kaya sinasabi lang dito guys na dapat may natutunan ka na. Dito sa connection na to. Kung paulit-ulit kang sinaktan at walang pagbabago, huwag nyo nang bigyan ng chance. Pero kung nagbabago naman, sincere naman yung taong yun, bakit hindi? Pero naniniwala ba kayo na once a cheater is always a cheater? Kung hindi man kayo sa cheater, pagka sinaktan ka na sa unang beses at ginawa ulit ng pangalawang pagkakataon, malabong magbago na yan. So to guys, kung ano naman tong mga lesson na kailangan mong matutunan dito sa past person, is kailangan mo daw siyang i-apply sa kasalukuyan. Kasi dumating lang sa buhay mo yung past person para siya yung mag-train sa inyo para kung sino maging, kung sino ka talaga in the near future, no? Kung makita mo yun, no? Mas na-motivate ka magtrabaho, di ba? So, maraming blessing ang dumating sa inyo kasi nga na-train ka nitong taong to. Masyadong negative yung energy niyan. Tingnan pa natin. Kanina itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong even apart, my love for you always strong. So, ayun pala guys. Yung new person, matagal ka na daw niya napapansin, pero medyo torpe lang daw siya that time. And sinarili niya lang yung emosyon, sinarili niya lang yung nararamdaman niya. Hindi niya na inopen sa inyo kasi natakot. Pero sinabi niya rito na parang kahit lumipas na yung panahon, fresh ka pa rin niya at hindi nagbago. Ganun pa rin yung nakikita ko dyan. Mataas lang yung respeto niya sa inyo siguro. Masyadong professional yung pamilyang meron ka, karespe-respeto, or mataas yung estado nyo sa buhay. Okay? Especially guys sa family or sa mga magulang, kamag-anak. So, by the way, tignan natin yung energy ng person mo.
Energy ng person mo, ano yung nararamdaman niya sa inyo. Okay. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Meron tayo, nililihim eh. May nararamdaman talaga siya sa inyo, pero nililihim niya. Damo, no? Okay? Sabihin, yung, kung binibiro-biro ka na talaga niya, guys, pwede nadaan niya lang sa biro. Pero, malalim yung pagtingin sa inyo nitong taong to. Pwedeng alam niya kasi yung trauma and hindi niya alam kung paano niya i-open sa inyo, no? Kasi dahil sa mga trauma niya, and parang paulit-ulit na betrayal, hindi lang guys sa isang tao, parang sa dalawang tao na siyang nasaktan, and parang nakipag-live-in na rin to, or nag-asawa, parang ganon. Okay. Meron tayong Page of Wands. Lagi kang iniisip. Wala kayo guys communication ngayon. Hindi dahil baka nag-away kayo. Hindi ko naman nakikitang ganon. Pwedeng nire-respeto ka lang nitong taong to at ayaw kanyang abalahin. Ayaw niya parang masyadong maging pa-importante. Pero gusto niya yung parang napapansin mo siya. Okay? Gusto niya parang mahal niyo yung isa't isa. Basta kapansin-pansin. Something like that, no? Tingnan pa natin. Meron tayong 8 of Wands. So, guys, itong 8 of Wands kasi is travel, communication. Mag-reach out din sa inyo to kasi communication na or travel eh. So, kagaya ng sabi ko kanina guys, pwede magkikita kayo sa isang celebration, family gathering, okasyon, pwedeng sa reunion. Basta magkikita kayo na itong taong to. And baka may nakaschedule na. Parang doon na siya guys magsisimula or kung nangyari na siya guys sa past, parang doon magsisimula na amin sa inyo tong taong to. Kasi more on communication and parang mawiwindang siya doon sa makikita niya sa inyo na malaking pagbabago. Na parang, ay siya na ba yan? Parang ang laki ng pinagbago niya. Dati madungis lang siya. Ngayon, ang ganda-ganda na. Ang gwapo-gwapo na. So, napapaano talaga siya sa inyo guys. Head turner. Napapalingon talaga siya guys. Tignan natin. Meron tayong The Lovers. Okay. So, guys, itong The Lovers, possible na maging karelasyon mo to eh. Or kung may relasyon na kayo before, pwedeng kung ex mo, hindi lang siya guys naging klaro. Pwedeng naghiwalay lang kayo guys dahil nawala ng contact. May mga ganong scenario guys. Yung tipong, hindi na lang kayo basta nag-usap, kaya nag-end yung relasyon. Pwedeng ganun eh. So, kung makita nyo guys, since The Lovers to, possible na magkaroon ulit ng second chance or maging kayo netong taong to. Kasi dito yung malinaw na energy. So, malakas ang fire sign or Sagittarius. Especially Sagittarius. Okay, tignan pa natin. Ano yung nararamdaman sa inyo? Ano yung nararamdaman sa inyo? Meron tayong Top Swords. Medyo may mga hesitation pala siya. So, siguro kasi, nung nagtagpo kayo, inisip niya baka may jowa ka kasi yung pusura mo, syempre, maganda ka, gwapo ka. So, inisip niya baka may iba ka ng karelasyon, ayaw ka niya masyadong kausapin kasi, again, mataas yung respeto sa inyo nitong taong to. And, nandun sa point na ayaw kanyang i-take advantage. Pero, nakikita ko kasi dyan eh. Nakikita ko rito na parang bet na bet ka nito. Mahal na mahal ka nito. As in, nandun yung malalim na pagkagusto, interest. No? Tignan pa natin. Meron tayong 10 of Cups, family. O, diba? Baka na family friends niyo to. Nandito kasi family or ano ba. Uso pa dito yung parang malayong kamag-anak. Minsan nagkakagustuhan.
Nauso na yun, di ba? So, yun yung nakakita ko kasi pat lumalabas yung family or pwedeng kapitbahay niyo pala. Okay, tignan natin. Meron tayong 8 of Cups, pagtalikod. Tumalikod. Siguro hindi na siya guys, hindi na siya masyado nagpo-post sa kanyang social media and masyadong private. Kaya parang nagiging palaisipan siya ngayon. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa pamilya niya. Parang ano na ba ganap dito, hindi siya nagpaparamdam, hindi man lang nakikipag-usap, parang ganon. So, meron tayong the Star. Di ba? Magugulat ka din sa taong to, guys. Kasi the Star is nakapokus siya sa career niya. Nakapokus siya sa sarili niya. Masipag, no? Ganun yung nakita ko sa kanya dito. And meron tayong the Hierophant. Pag-uusap, celebration pa rin, di ba? Pwedeng, talaga, reunion. Okay, so tignan natin. Additional message. Meron tayong let's reveal what we lost. Diba? Yan, no? Kasi may unfinished business eh. Parang hindi naman kayo guys naghiwalay talaga. Kaya sabi niya rito, tara, ayusin ulit natin, buuin natin ulit. Parang ganon. Tignan pa natin. Meron tayong, our bond feels like it's on the edge of breaking. Okay, listen ko lang to guys. So, ito guys, may limit eh. I think talagang may karelasyon siya or ikaw or pwede may kasal na sa inyo, ikaw o yung person mo. Message. Your perfection, your beauty amaze me. I'm not sure how attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Meron tayong you feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Ayan. So, guys, masaya sa inyo tong taong to. Oo, kumbaga, parang mapagbiro kay Kenkoy ka siguro. So, parang natutuwa siyang makausap ka. Tignan natin guys yung zodiac sign. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn, and Libra. Meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, and Aries energy. Aquarius, Scorpio. Tignan natin sa side mo. Okay. Sa side mo ko tayo ng cards. Oh, Ace of Pentacles. Naku, haba ng hair mo. 4 yung nakikita ko dito. Parang ang dami nyo kasi guys manliligaw or daming nagkakagusto sa inyo kung lalaki ka. Mararamdaman nyo, ang daming humahanga sa inyo. Pero yung pinakamatibay, parang nasa 4. Tignan natin na. O, diba sabi ko sa inyo, puro offer, oh. May aamin sa inyo. May ma-attract ka. Mga bago pa. Bukod doon sa person na in-entertain mo, may dalawa pa ako nakikita rito. So, meron tayong Queen of Cups. Habulin ka rin guys ng bisexual, no? So, ikaw, yun nakikita ko sa inyo guys. Pwede maguguluhan ka pagdating sa love life mo. Kasi hindi mo naman ginusto na malagay sa sitwasyon na kung nasan ka ngayon. Tapos na ilalagay ka dyan or nandyan ka ngayon. Okay, parang nagkakaroon ka ng hesitation pagdating sa mga pagdedesisyon pagdating sa love life mo. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Virgo, Cancer, Aries, Gemini, Taurus, and Leo energy. Meron tayong Pisces, Capricorn, Leo, Taurus, and Sagittarius. Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Virgo, and Sagittarius energy. Okay, so in the near future ka tayo ng cards dito, 3 cards. Ano yung mangyayari sa inyo sa future? Meron tayong finances and career, financial issue are a factor in your love life. So, di ba, masyado ka nagpapakadalubhasa. Masyado ka, guys, nagpo-focus sa career mo, kaya parang naisang tabi mo na yung love life mo. And hindi naman, guys, big deal sa inyo. Parang okay lang din naman kung maging single.
No, masaya rin naman yung iba sa inyo, pero sometimes parang may mga frustration kayo na hanggang kailan ba magiging mapag-isa. Meron tayong trust. Ayun, no, hirap ka nang magtiwala eh. And yung mga darating pa sa buhay mo, guys, parang papol pa. Okay. So, meron tayong you deserve love. So, piliin mo yung tamang tao, guys. Okay? So, ito lang guys ang inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you. Bye-bye.